Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Bagong taon, bagong pagkakataon. Ito ang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa iba pang bahagi ng mundo. Marahing na aga sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan sa Zamboanga City na nakikinig naman via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa mga tagapakinig natin sa 1062 DXKI, Your Friendly Voice sa Coronadal City. At sa 1197 DXFE Davao. At maging sa mga naririto sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin, happy listening sa inyo. Kami, ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Atty. Chona Cruz Gonzales. At ako naman po si Attorney Jeremiah Bellica. Ito po ang programang Tamas ng Batas dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo po'y napakikinggan at napapanood rin sa ating mga channel sa Facebook at YouTube ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa Channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan po ng GCTV. At ito ho kami ay bumabati po sa inyo ng mapagpalang bagong taon. Bagong taon, bagong buhay. Eh, Yes. ano naman, talagang may bagong buhay talaga tayo, Attorney, no? Pero bumabati pa rin tayo sa bawat isa. New Year nga naman ang panahon ng pagkakaroon ng mga pagdiriwang ng bagong pag-asa, iniisip mo yung mga plano, mga paghahanda para sa isang fruitful na taon. At nakakatuwa naman dahil sa mga nakaraang panahon na hindi tayo talagang nakapag-diwang na mabuti ng bagong taon dahil nga dito sa COVID-19. Ngayon may panibagong sigla, no? May panibagong pag-asa tayong natatanaw na merong hinihandang magagandang bagay ang Panginoon para sa atin ngayong 2023. Kaya we're so excited na to step into the new year knowing that the Lord has already gone before us. Di ba? Nakita na ng Panginoon kung ano ang 2023 and beyond sa ating mga buhay at kung paano siyang naging tapat sa atin in the past. Di ba? Jesus is the same yesterday, today, and forever. No? So, kung paano naging tapat ang Panginoon sa atin during the time, pre-pandemic, pandemic, and even post-pandemic, He is the same God who will provide for us, who will heal us, who will save us, who will protect us, who will defend us, who will bless us. I mean, nothing has changed. Lalo lang nag-intensify sa atin yung katotohanan na, Lord, I can trust you for a future na maaring hindi ko nakikita dahil nga limitado ako, but I can entrust to you my life and my future because you're a God whom I know and whom I have this relation with na alam kong you love me and you have great plans for me even in this coming new year. Kaya, what are you most hopeful for, Attorney, for this new year? Naku, napakadami, Attorney Chona. Siyempre, ang isa sa mga normal na New Year's resolution ng mga tao ay mag-diet at mag-exercise. I did that. Yan, no? So, patuloy, no? So, ituloy ang intermittent fasting at prayer and fasting and syempre exercise. And also, Attorney, para sa ating bayan, dinadalangin natin na patuloy na kumilos ang Panginoon sa ating mga leaders at sa ating mga pamilya dito sa darating na taon. And I also pray dun sa mga bagay na nasimulan itong nakaraang 2022, Attorney. Maraming mga bagong proyekto, bagong mga oportunidad na binukas ng Panginoon. And I pray personally that the Lord will
continue to grow, no? To grow these things that the Lord has entrusted sa atin. And ako ay excited dahil alam ko na maraming gagawin ng Panginoon sa atin. And syempre dito sa ating programa ay Yes. mas marami pa tayong talagang matulungan. And which, alam mo, attorney, itong 2022, itong nakaraang taon, ang isa sa mga bagay na muling nanumbalik sa akin is yung aking hilig sa pagsusulat sa kanta. Kung di mo na kakwento at hindi ko pa napaparinig sa iyo, attorney, pero Ang mga bagong isa yun composition, ha? Oo, kaya medyo matagal-tagal ako, attorney, na nawala at hindi ko masyadong kumbaga napabibigyan ng panahon. Pero I thank the Lord kasi itong nakaraang 2022 ay He again brought into remembrance, attorney, ha? Yung iba doon ay nalimutan ko na't lahat. And medyo ako'y na-convict nga ng Panginoon, sinabi na ibinigay ng Lord yan. Kaya ako'y Talents. binabahagi ko ito sa aking church, aking mga kasamahan so that they could also be blessed. And I remember one song that the Lord has given me na meron siyang mensahe na sinabi, may phrase doon na sinabi, no? I may never know what the future holds for me, but I know who holds the future, Yes. and I know He cares for me. So, very appropriate yung mensahe na yan sa atin. Hindi man natin alam kung ano ang nakalaan sa atin sa darating na mga panahon. Pero kilala naman natin kung sino ang merong plano sa atin at alam natin na siya na may hawak ng ating kinabukasan ay nagmamahal ng marubdob at malalim sa atin. Yes. At And, alam mo, yeah. at tama yung sabi mo, alam mo, itong talagang partner natin sa Tabas ng Batas, hindi lang po sa legal, kundi very creative and talented po si Attorney Jeremiah. Hindi lang itong musician, songwriter pa. Kaya, alam mo, talagang noong mga panahon, sabi nga, nasa pandemya, parang time stood still, parang lahat na stop. Pero alam mo, ako personally, I took it as, para ka nasa boot camp, yung training, part ng training, and then ngayong pagbubukas muli, lalo na ngayon 2023, alam mo na inihahanda ni Lord ang something great, something big for us, not because we deserve it, but it is all for His glory and honor, na yung mga bagay na nais niyang ma-accomplish through us and in us, talagang may paghahanda. Naramdaman ko may paghahanda, mayroong molding ng character, yung pagpapatibay ng puso mo, ng pananampalataya mo against all odds. Lahat yan, nabanggit mo nga, di ba, na merong may buti yan, may value yan, ginagawa ng Panginoon. Akala lang natin nagpandemya, dumaan lang, pero may ginawa si Lord sa atin during those times. At yan pala ay parang nga sa paghahanda sa mga inilalaan niya sa atin ngayong 2023. Marirealize natin yan pagka nag-unfold na, na kaya pala yun ang tinuro ni Lord sa akin kasi kailangan ko pala dito. Alam mo, napakatapat talaga ng Panginoon. At we are so hopeful. We're so expectant. At ituloy mo pag likha ng mga awitin. At tarinig mo yan sa amin. Isa yan sa project natin this coming 2023, attorney. And attorney, alam mo, brings me to remembrance yung sinabi sa Philippians chapter 3 ni Paul, ni Apostle Paul. Sabi niya, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do. Sabi niya, one thing I do now, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Grabe, no? So sinabi niya na hindi pa ako nakararating doon sa destination ng Panginoon sa akin. Pero hindi ko pa nakukuha ng tuwina ang pangako ng Diyos sa buhay ko. Pero isang bagay na aking ginagawa, sabi niya, itong isang bagay na aking ginagawa na pwede nating paalala sa ating sarili sa pagpasok ng taon to. Kalimutan daw ang mga bagay ng nakaraan. Ibig sabihin, kung maganda man yan o pangit man yan,
ay wag na tayo mag-dwell in the past. Yes. Sabi, ano? Yes. Kung maganda Matuto yung na nangyari, lang tayo, no? Matuto Yeah, na lang tayo oo. from the past. matuto Oo. tayo kung pangit yun at merong Mm-mm. teaching at learning na tinuro si Lord, matuto tayo doon. Kung maganda naman yun, ma-inspire tayo na naging faithful Yes. si Lord sa atin. And but straining toward what is ahead. Naalala ko yung isang kasabihan na kaya daw pala pag tayo nagmamaneho ng sasakyan, mas malaki yung windshield sa rear view mirror kasi mas mahalaga yung nakikita sa harap kaysa yung nakikita sa likod. Diba? So, Wow. Yes. magandang It reminder makes sa sense. atin. At Yeah. dagtungan ko yan, Philippians 1:6. Yeah. Hindi oo. ba? Oo, and I am certain, yan, no? Ito NLT version, that God who began a good work work. in you, the good work within you, will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus Amen. returns. Ang Amen. ganda ng bagay na napaumpisa Grabe. ng Panginoon sa atin. Hayaan lang po natin na tayo ay laging submit doon sa ating Panginoon pang lalo pa niya tayong, di ba, mahubog, lalo pa tayong, di ba, mapolish kasi meron pang rough edges. No? Pero ang ganda na napasimulan ng Panginoon sa atin at ang kanyang pangako ipagpapatuloy niya yung Amen. kanyang magandang napasimulan sa ating mga buhay hanggang iyan ay matapos. Yes, grabe. Di ba? Kasi, di ba, maraming bagay na naumpisahan pero hindi natapos. Pero si Lord, pag may inumpisahan siyang isang bagay sa ating mga buhay, sigurado tayo na tatapusin niya ito. Kaya Praise God. very hopeful talaga tayo, mga kapatid, dito sa darating na bagong taon. At nawa po ay you also share the same enthusiasm. Halata ba? We're so enthusiastic and we're so excited with what the Lord will do in our lives. At alam po ninyo, nauna na ang Panginoon sa 2023. Nakita na niya. Wow. So we don't have Amen. anything to fear. Let's just hold on to the Lord. At hindi lang yung He has gone before us Hindi ba? He is with us every step of the way. Talagang covered na covered po tayo, mga kapatid. Kaya marami tayong inilaan ng mga awitin that will further inspire our listeners at patuloy na ma-focus po ang ating attention sa Panginoon na who is the author and perfecter of our faith. Kaya sa pagdiriwang po natin ng bagong taon ay ang mga awiting ito ay pinili para po sa inyo, para po naman lalo tayong ma-encourage pa sa ating paglakad dito sa bagong taon together with the Lord Jesus Christ. So, bumati na tayo sa kanila, Attorney Jeremiah, ng isang manigong bagong taon. Mula dito sa Tabas ng Batas. Attorney? Pinagpalang bagong taon po sa ating lahat. Alright, salamat kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online via Facebook at YouTube, at sa Channel 185 Signal TV sa pamamagitan ng ating kapartner na GCTV. Happy New Year din sa lahat ng ating mga cute crew na kasama ng buong taon sa tulong ni Absi Di Ferrer, sa ating Prodtex na si Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at RTVC na Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, si Jong Perez at Angelica Kalayag, at sa mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. Kami po ang inyo pong kakampi sa batas na tuwing Sabado ng umaga ninyo'y nakakasama. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzales, nag-aanyaya sa inyong muli sa susunod na taon. 2023 na, sa ating muling pagsasama dito pa rin po sa ating Tabas ng Batas sa parehong istasyon at parehong oras. Kaya't lagi nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Bagong taon, bagong pagkakataon. Ito ang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.